Dito sa ating bansa, gaya sa ibang bahagi ng mundo, ang pinakamabilis na paraan ng pagbiyahe ay siyempre ang eroplano. Kahit saang bahagi ng bansa, saglit lang ay makarating mo na. Pero dahil nga sandali lang yung biyahe, parang hindi mo naman halos na-experience ang biyaheng to. Ang nakita mo lang ay puro ulap at view ng maliit na mga lupa mula sa itaas. Hindi mo ma-imagine ang distansya ng mga lugar at ang pagkakadugtong-dugtong nito. Hindi mo ma-experience ang mga kalsada na nagkakabit sa mga lugar na alam natin ang pangalan pero hindi rin alam kung nasaang bahagi na ng Pilipinas. Sa trip na ito, samahan niyo akong libutin ang Pilipinas by land and by sea para talagang maranasan natin ang magbiyahe sa pagdaan sa mga probinsya at sa mga bayan-bayan at masabing, totoo nga, kahit taga iba't ibang lugar tayo at may iba't ibang dialekto, tayo ay magkakadugtong at bahagi ng iisang bansa, ang bansang Pilipinas. Samahan niyo ako sa aking Philippine Loop Adventure Tour! Ride safe tayo! Sama na kayo sa Trip ni Dre! Sariwang hangin, mayamang lupa at saganang tubig. Yan ang nag-iisang mundo natin. Kaya naman, dapat pagyamanin at bisitahin. Ito po si Father Roy Belien. Sama na kayo sa Ang Philippine Loop Adventure Tour ay ine-endorso ng Philippine Department of Tourism para i-promote ang Pilipinas bilang isang adventure destination, lalo na sa lahat ng mga mahilig mag-ride o mag-drive by land. Sa adventure tour na ito, babaybayin ang mga kalsada ng iba't ibang probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao, at pati ang mga ruta ng mga ferry o barko na nagdudugtong sa mga isla ng ating archipelago. Iniisip ko pa lang, na-excite na ako sa biyaheng ito. May mga requirements at application forms para makasali sa tour. At pag nasa biyahe ka na, may mga rules na kailangang sundin. May mga checkpoints sa buong Pilipinas na kailangang puntahan, makapagpa-picture at i-document ang highlights ng biyahe. Kailangang matapos ang tour within 30 driving or riding days sa loob ng isang taon. Kaya kailangang talagang nakahanda at nakakondisyon ang rider at ang motor. Pinili kong gawin ang Philippine Loop Adventure na simulan papunta sa Visayas at Mindanao dahil alam kong mas mahirap para sa akin ito. Tapos, ang second phase ay ang Luzon. Ilang beses ko na din kasing nagawa ang North Loop ng Luzon kaya hindi na ako masyadong mahihirapan doon. This is it, Pansit! Sama na kayo sa Trip ni Dre. Good morning! Finally, aking sisimulan ang isa na naman sa aking bucket list, ang makapag-Philippine Loop. Maaga akong umalis sa bahay papunta sa aking chosen designated starting point sa isang gasoline station sa Quirino Avenue, Manila. From there, malapit na ang entry point ng Skyway para mabilis makalabas ng Manila at makaiwas sa traffic. Good morning! Andito ako ngayon sa aking starting point. Ito ang gas station sa may Paco, sa Petron, sa Quirino.
Kailangan kasi sa pag-umpisa ng Philippine Loop, yung imarka, yung i-record kung saan ka nagsimula, ano yung starting point, and then ano yung odometer reading, ano yung mga gas, no, how much gas you put in. Lahat ito, no, very much documented para sa Philippine Loop na ito. Pasado alas 6 ng umaga, mula sa starting point, ang aking target destination ay ang Lucena City, kung saan ang plano ko ang unang stopover. Doon ako mag-aalmusal, dumaan ng Skyway, SLEX, Startol at sa ilang bayan ng Batangas papunta sa Eco Tourism Road ng Quezon, na ang dulo ay ang Lucena. At bago mag 8:30 AM, narating ko na ang aking first stop. Dito ako ngayon sa aking first stopover dito sa Cafe Tukan dito sa Lucena. Ako nakapag-almusal kaya kailangan mag-break muna, tsaka medyo nakakangalay na rin after more or less 2 hours na biyahe mula Manila hanggang dito sa Lucena. Almusal muna tayo. Madalas, pag pupunta ako ng Bicol, dito ako nag-aalmusal. Maaga kasi sila nagbubukas. Imagine, 6 AM, ready to serve na ang tindahang ito. Habang nag-aalmusal, nako, nagsimulang umambon. Kasama sa challenge sa mga sumasali sa tour na ito ay hindi lang ang pagod at ang distansya. Kasama din syempre ang pabago-bagong panahon. Rain or shine, tuloy ang adventure. Mula Lucena, dadaan sa bayan ng Pagbilao, papunta ng Bicol. Dito, may nanggugulat na mga lubak sa daan. Kaya kailangan doble ingat. Sabi nga ng mga rider, mag-iingat para huwag maging isang kwento na lang o huwag maging alamat pag madisgrasya. Pero, generally, maayos naman at maluwag ang kalsada dito. Usually, sa mga pumupunta ng Bicol, dumadaan sa bayan ng Atimonan at madaanan ang kilabot na curves na ang tawag ay Bitukang Manok. Pero ako, pinili kong dumaan sa Bondoc Peninsula, papunta ng Padre Burgos at Agdangan, Quezon. Para sa akin kasi, mas maganda ang daan dito. Mas kaunti ang sasakyan, mas maaliwalas ang vibe para sa mga gusto ng chill ride habang ini-enjoy ang swabe at mapunong kalsada. Yun nga lang, medyo madalang ang gas stations dito. Kaya kailangang conscious ka at planado ang mga stopover para sa pagpapagas. Mula Bondoc Peninsula, lumabas ako sa bypass road ng bayan ng Gumaca. Ito ay dumadaan sa medyo matarik na bundok, kaya maganda ang view at maluwag din ang kalsada. Berdeng paligid at asul na langit. Hay, sarap! This is the life! Paglagpas ng Gumaca, dahil magtatanghali na, sa kasunod na bayan ako kumain ng lunch sa bayan ng Lopez. Kasunod ng bayan ng Lopez ay ang bayan ng Calawat, kung nasaan naman ang boundary at gateway to the Bicolandia. Dito na ako ngayon sa gateway to the Bicolandia. Ayan. I'm entering Region 5 o yung Camarines Norte. Ito ay nasa 250 kilometers na mula sa aking starting point. Matapos ang ilang oras na biyahe sa mga kalsada ng Camarines Norte at Camarines Sur at ilang mga traffic dahil sa mga road repairs, narating ko na rin ang Albay at aking hinanap agad ang Mayon. Kaso, nagtago sa ulap. Dito na ako sa Kamalig, Albay. Yan. Yan sana yung Mayon, no? Kaso natakpan. Anyway, maganda pa rin naman yung view dito. Pagkatapos ng mabilisang merienda sa Albay, tuloy na ang biyahe ko sa probinsya ng Sorsogon, kung saan ako hahanap ng mautulugan para ngayong gabi bago ko ituloy ang biyahe patawid ng Samar. In fairness,
Mabibilib ka sa quality at lawak ng kalsada sa Sorsogon. Ingat lang at huwag magpadala sa tukso na maging isang kamote rider na kaskasero. Bakit? You tell me! You tell me! At bago pa ako nakarating sa aking destination, inabot na ako ng ulan. Dito na ako sa Sorsogon City. Dapat sana sa Irosin ako tutuloy kasi meron akong hotel doon na nakita na pwede sana. Kaso nga lang medyo hindi inabot dahil ginabi ako tapos umuulan pa. At least nakita ko ng magandang lugar dito. No? Medyo may kamahal na ng konti pero pwede na naman. No? Pero kakaiba siya kasi if you're going to notice, mga container van. Ang hotel nila, container van. Ang pangalan ay Inbox. Matapos makahanap ng mga kainan at matulugan, igirahe ko na ang motor para tapusin ang day 1 ng aking Philippine Loop adventure. Good morning! Day 2 ng ating Philippine Loop. Bali, it's 5 AM here sa Sorsogon City. So from here, I'm going to pass through muna sa Barcelona and then sa Matnog Port para makasakay ng barge patawid papunta na sa Samar. So hopefully magandang panahon ngayon. Although kahapon ulan, ngayon sana medyo mas fair. Although rain or shine, masarap pa rin mag-rides. Maaga kong gumising para ihanda ang motor para sa day 2 ng aking biyahe. Matapos magbihis at mag-morning prayer, ikinabit ko na ulit ang mga bags at siniguradong maayos ang mga straps at mga tali. Day 2. Let's ride. Let's go. Go! Sa isang rider, parang isang paraiso ang ganito kagandang kalsada. Tapos, ang ganda pa ng panahon. Ay, sarap! Thank you, Lord! Mula Sorsogon City, dumiretso na ako papunta sa bayan ng Barcelona. Mas malapit actually pag dumaan ng Kasiguran papunta ng Matnog kung nasaan ang port papunta ng Samar. Pero dahil gusto ko syempre mag-joyride, mas pinili ko dumaan ng Barcelona para mas malayo, mas masarap mag-ride. In less than 30 minutes, dito na ako ngayon sa Barcelona, Sorsogon. Ito malapit sa shore, no? At hindi ako nagkamali sa pagpili na dumaan ng Barcelona dahil ganito ang sumalubong sa akin. Ang Barcelona ay natatag bilang isang bayan noong 1886. Mula sa dating pangalang Danlog, ito ay ginawang Barcelona ng isang Kastilang opisyal dahil ito daw ay may pagkakahawig sa kilalang bayan ng Barcelona doon sa Espanya. Hola! Que bonito es! Mula Barcelona, pumunta na ako sa Bulusan, then sa Irosin, and finally, sa dulong bayan ng Sorsogon at ng east ng Luzon sa south, ang Matnog. At syempre, pag may magandang view na makita, kailangang huminto. Capture memories and to capture a selfie. Medyo kinabahan ako ng konti kasi nakita ko sa mapa, kakaiba yung daan. Para talagang bitukang manok eh.
tingnan nyo to. Bale, dito ko ngayon sa Bulusan. Papunta ako ng Irosin. At ito yung daan niya. Toing, 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 toing. Yan. Ay pa, sabi ko, okay to ah. Talagang may willing kayo ito mag-banking eh, oh. Sana lang talaga safe at hindi madulas kasi nga medyo makulimlim at paulan-ulan dito sa Sorsogon ngayon. Ride safe! At inabot na naman ng ulan sa daan. Kaya kailangang huminto para magsuot ng raincoat. Bawal magkasakit dahil malayo-layo pa ang igabiyahe ko. Pagdating sa bayan ng Irosin, tumila na ang ulan at lumabas na ang araw. Kaya lumabas din ang ganda ng Irosin. Bago dumating sa mismong bayan ng Matnog, madaanan na ang Roro Ticketing Office. Bali, several kilometers bago mag-port, meron na sila itong parang one-stop shop. Ayan. Yung ginagamit nila para anong congested doon sa port. Dito pa lang, bago magdating ng port, yung mga kailangang bayaran, yung mga dues at mga requirements ay naset na. At least, mabilis na lang siguro pagdating doon sa may pier. All done. Bali, yung ticket, para mapag-fast cut ka, may discount ng mga looper, no? Yung mga looper. Ayan. Meron tayong supposed to be 900, nagay sa akin ng 793, almost 800. Tapos, yung lahat ng mga dues dito sa LGU, no? At sa Coast Guard ay binayaran na rin. So all in all, that's 800 plus 120. Kulang-kulang 1,000 din siya. So, ito yan sa one-stop shop. Game tayo. Yun nga lang yung ating fast cut ay mamaya pang alas 12. No? Ayan si Kuya, okay, tumutulong sa akin. Ayan, ito si Kuya, pero si Kuya. Ilan po yung walang resibo? Ayan. Para matulungan tayo. Ayan. So, this is I think mga 2 kilometers from the port na ito. Malapit na siya. Let's go. May ilang options na barko na pwedeng sakyan patawid ng Samar. Ang pinili ko ay ang Fast Cut dahil bukod sa mas mabilis ang biyahe, mayroong discount dito sa mga participants ng Philippine Loop. Papakita mo lang ang Philippine Loop ID mo. At dahil maaga pa at hindi naman ako nagmamadali, may time para sa isang chill na almusal. Kao na. Ang malayo ang biyahe ito. After breakfast, pumasok na ako sa port. Pero bago yun, kumuha muna ako ng required first official selfie na hawak ang Philippine Loop passport. Ito kasi ay isa sa mga official checkpoints ng Philippine Loop Adventure Tour, ang Port of Matnog. Pagpasok sa loob ng port ay hindi masyadong matao. Pusa lang halos ang kaagaw ko sa upuan. At habang naghihintay ako ng oras, nakapag-grocery, nakapagbasa, at nakapag-selfie ulit ng madami. After ng ilang minutong pag-aantay, tinawag na din ang mga pasahero ng Fast Craft at ang mga may dalang sasakyan na tatawid papunta ng Samar. Dito na ako sa port, sa pier. Waiting lang for boarding. Nahanda lang nila yung fast cut. So yung fast cut pala, ang biyahe niya ay 6 AM, 12 noon, 6 PM. Ewan ko may 12 midnight sila, pero 6, 12, 6. So kailangan talagang syempohan na yun para ikaw ay makalipad ka agad doon sa kabila, sa atin. Aware at pamilyar ang mga staff ng Roro sa mga nag-participate sa Philippine Loop, kaya naki-selfie din sila at nagpa-shoutout pa nga. Sama na kayo sa Trip ni Dre! O siya, hanggang dito muna. Kailangan munang igarahe ang motor at ipahinga ang katawan. Abangan ang mga susunod kong destinations sa Visayas at Mindanao sa aking Philippine Loop Adventure. Basta, sama kayo sa Trip ni Dre!